Bali, ano na lang po yung pangalan niyo po, edad at ilang taon na po kayo sa union? Bali, ako si Ray Pajardo. Sa ngayon, 54 years old. Tumagal ako sa union ng halos 5 taon. 5 to 7 years. Philips Semiconductor, Manila. Pero, Philippines. Pero ngayon, experience. Experience. Bali, sa unang tanong po, ano po yung name po ng union niyo po? Dati, ano siya, NAPLU KMU, National Federation Labor Union. Kilusan Mayo 1. Pero sa ngayon, parang ano na siya, KMU na lang. Yung pangalawa po, yung background of the union. Ano po yung background ng union bago yun? Yung background ng union namin, bali ano kasi yan, naka-registered siya sa labor, sa DOLE. At ang background niyan para bigyan seguridad yung mga empleyado na hindi basta-basta mapatalsik o magawa ng hindi maganda sa loob. Alam niyo po kung ilang taon po siya na-establish yung union? Bali, na-establish yan noong 1980. Sa pangatlong tanong po, yung labor organization niyo po, duly registered po siya sa DOLE? Registered yan. Obligado na kailangan nakarehistro ang union para legal. Pag hindi kasi nakarehistro, illegal yan. Hindi kayo pwedeng magsampa ng kaso sa DOLE, kayo ang pwedeng sampahan ng kaso sa mga nagkakaroon ng kaso sa loob ng kumpanya. Nakakaranas na ba kayo ng mga insidente na interference or restraint mula sa management na maaaring ituring na ULP sa ilalim ng Article 259? Paano ba yun? Yung tipong panggigipit? Ano po, parang restraint po sa management. Yung mga ano po ng mga empleyado, o napipigilan po ba sila sa pagsabi po sa mga union? Hindi naman, kasi may collective bargaining agreement. Andun ang karapatan namin bilang union member at andun din ang karapatan bilang management. Bali, yung CBA napag-aagrihan ng ng both parties ng union at ng management. Kaya hindi pwedeng union lang masunod o management. Kaya magkakaroon ka ng foul pag wala rin sa CBA yung gusto mong masunod. Sa panglima pong tanong, what are the benefits of being a union member or officer po? Or ano po yung mga benepisyo po sa pagiging union member? Siguro, ang benepisyo ng pagiging union member ay yung hindi ka nila basta pwedeng kasuhan, basta-basta, at hindi ka nila pwedeng basta suspindehin or i-terminate. Marami due process, merong grievances na kailangan kaharap yung sa steward na katulad ko, na parang tatay yung parang abogado ng pangkaraniwang empleyado na regular. But kailangan, miyembro siya ng union bago namin hawakan yung kaso. Pag sa contractual, wala pa kaming karapatan na hawakan ng kaso. Pero kung ano po, bilang po miyembro kayo ng isang union, ano po yung pagiging disadvantage ng pagiging member? Kahit magbigay lang po. At disadvantage. Disadvantage. Pag miyembro ka, parang iniisip nila na manggugulo lang kayo o parang hindi kayo sumusunod sa management, parang panggulo lang kayo sa kumpanya. Pero hindi nila alam na ang bawat empleyado kailangan may karapatan, hindi lang management. Sa pangpito pong tanong, did the union already go on a strike or picketing? If yes po, paano po? At nag-strike na ba ang union or nag-picketing? Umaabot ang strike ng union o picketing pag merong hiningi ang union na nasa CBA na hindi binibigyan ng management.
or hindi pa sila nagkakasundo. Katulad nga ng collective bargaining agreement or CBA, katulad ng increase ng sahod, binabargain kasi yan kung ilang percent per year yung sa sahod mo ang itataas at ilang percent lang yung gustong ibigay ng management. Pag medyo nakakalipitan na sa tawaran o sa mga ibang benefits sa CBA, doon lang maabot sa pag-strike. Pero doon po sa years of experience, naranasan niyo po. Naranasan. Hindi lang dyan. Sa Senado, minsan pag hihingi ng 125 increase across the board, kumbaga sa national, hihingi ng mga union or mga empleyado na 125, hindi kami nag-aamin sa Senado, sa Malacanang. Maganong nakikita niyo po, na-approve ba? Pag-approve sila, pero hindi pa rin yung 120. Inaano nila by regional. Kumbaga yung wage board ang nag-aano. Regional wage board pa rin yung nag-decision. Pero nag-increase po kayo. Kasi kami, base sa Philips, iba yung increase namin sa government. Iba yung increase namin sa CBA namin sa Union. Bali, dalawa ang increase namin. So kanina po nasabi niyo na sa trabaho niyo, nagtrabaho kayo na 5 taon. So, Hindi, yung sa yun, pero ano ka dyan, 7 taon. Bali, 8 years ako sa kumpanya. Pero naging active ako sa Union, almost 7 years. sa ganun pong katagal na taon, ito po yung tanong. How is the union assessing security and tenure for project-based, contractual, or seasonal employees who have served for over a year? O ano po, paano po tinutugunan ng union ang security of tenure para sa mga project-based, contractual, o seasonal na empleyado na nagsisigil? Tinutugunan ng union yan. Meron kasing length ng halimbawa 1 to 8 months provisionary na dapat yung empleyado. Yung 8 months to 1 year, dyan na siya, kumbaga, binabantayan ng management kung pwede siyang ma-regular. Pero pag probe ng isang empleyado, katulad sa amin, pinoproteksyonan na ng union kasi parang kabig na namin sila. Almost 8 years siyang naging 8 months siyang naging contractual. Yung 4 months na yun, dapat sa amin na sila. At para mabigyan namin sila ng seguridad na regular at hindi basta puro contract na after 6 months tanggal, after 6 months lipat, parang contractual na season. Ayaw namin yung ganun. Bali kapag tumagal po sa inyo yung isang empleyado, talagang Pagka kasi na-regular ang empleyado sa kumpanya natin, automatic na yun, union member na siya. Kakalta siya na sa ng union dues at nasa party na siya ng union, hindi na siya managed. Wala nang masyadong sa kanya managed. Sa function po ng tanong, how has the union integrated Republic Act number 11313 or Safe Spaces Act into your workplace monitoring to prevent gender-based harassment? Or paano po naipasok ng union ang Republic Act number 11313 sa inyo pong pamamahala sa lugar ng trabaho upang maiwasan po yung gender-based harassment? Naipasok ng union yan, bali kaano rin yung management, pumayag din sila. Bali, hindi lang namang kagustuhan lahat nga ng union. Kasi pinayagan yan, bali nga naka-register dyan sa DOLE, na hindi naman gagawa ng hakbang o hihingi ng sobrang pabor ang union sa miyembro. Basta yan, balanse lagi yan, union sa management. sa pang-10 po na tanong. In what ways does the union protect employees from unfair labor practices committed by either management or fellow union members? Sa anong paraan po pinoprotektahan ng union ang mga empleyado mula sa unfair labor practices na ginawa ng management o kapwa miyembro ng union? Napoprotektahan namin sila. Halimbawa,
may nagawa silang kasalanan, may due process kami. Kailangan pumasok muna sa grievance ng by manager or supervisor ng management. Sa parte naman ng union, meron kami mga shop steward and then meron din kami ng mga kasama, halimbawa sa health and safety, kung ano man yung sa kasong dapat meron kami mga committee na harap na pag naman hindi na namin kinaya bawat panig sa management ng union, pumapanig yan sa mga opisyalis na like secretary, vice president, president. Dito naman manager na or company manager. At may lawyer din kasi yung yung management na. Sa pang-11 po na tanong, in a normal year, about how many times does the union's leadership officially meet with company management to discuss issue? Or sa isa pong taon or more or less, ilang beses po nakikita ang leadership ng union sa management ng kumpanya upang pag-usapan po yung mga issue? Kadalasan yan, mag-uusap yan. Kasi yung CBA, lagi yan 3 taon. Yung 3 taon na yon, yung nasa CBA, may CBA booklet ang pirmado ng DOLE at pirmado ng magkabilang panig na opisyales at sa management. Yun yung susundin nyo sa lahat. Magkakaroon lang ng extra pag-uusap yan kung merong hindi masettle na malalalim na problema. Pero kung pareho naman kayong sumusunod sa CBA, bago matapos yung 2 taon ng CBA, doon pala yung para pag-usapan ulit yung susunod na PBA. Sa 12 po na tanong, what is the common questions or concern that members bring to you as a union officer? Ano ang pinakakaraniwang tanong o concern na dinala ng mga miyembro sa iyo bilang union officer? Siguro, ang pinakakaraniwan nilang tanong, karamihan, kung magagawa ba nila yung ganung bagay, ano yung kaparusahan nila? Ano yung penalty nila? Ano yung pwede sa kanila na ipataw na pwedeng gawin sa kanila ng management? At yun naman, mga tulad naming officer o steward, pinag-aaralan din namin yan. May mga seminar sa taong lugar. Para po sa last question po. Sa 8 years niyo po pagtatrabaho sa union, ano po yung parang masishare niyo sa amin bilang estudyante na parang experience niyo po? Ang ma-share ko lang, naging miyembro ko ng union at nagka-interest silang kuhanin ako bilang isang shop steward. Kasi pag shop steward ka, hindi ka na basta miyembro lang. Meron ka ng kaakibat na responsibilidad, hindi lang sa'yo, sa mga nasa ibaba ko, o yung miyembro, mga bagong miyembro, o yung lahat ng miyembro. Ang maayaan ko lang, ang importante kasi na ginagawa ng union, yung tipong magkaroon ng seguridad ang bawat miyembro o lalo yung mga bagong miyembro na walang alam sa karapatan niya bilang isang empleyado na hindi siya dapat pwedeng sitahin basta, kasuhan na lang basta, suspindehin bawat kasalanan. Meron naman penalty naman yan. Karapat dapat lang. Hindi yung bata terminate o sisipain. Hindi. Yun lang naging ko sa union at marami akong natutunan na hindi pala dapat basta masamain ang union na meron sa kumpanya. Dahil yan ay isang kakampi ng empleyado, pangkaraniwang empleyado. Kung wala yan, lahat ng gusto ng management, yun lang ang masusunod. Kasi wala nang sinusunod na CBA o yung pinagkasunduan ng dalawang panig na yun ang susundin sa loob ng kumpanya.